Narciso Olalo, October 6, 2024. Mensahe ng Diyos. I'm on my job site. Suddenly, my mobile rang. So I answered it. My manager asked me about the guest staff that he left for storage, which he usually does because he comes and goes. My manager said, "Nurse, do you remember the luggage of this guest?" She's looking at me, and I answered, "No, I can't remember that he left his luggage when he checked out." My manager said, "Me too." The guest said, "I know that at that time, there were many guests arriving in front of your office." While listening to him, I thought that people know his stuff, so it's impossible that they pick up when it does not belong to them. I asked the guest, "How many luggage you have?" He answered, "5." I said, "See? Too many." I told my manager, "Hang on. It's better if I have a look first in the storeroom. We will check together." When we are inside the storeroom, there are things from guests. I asked the guest, "Can you point to me the stuff that belongs to you?" The guest said, "No, nothing in here." The guest said to me, "I remember that I put in the corner close to the window. Maybe someone stole it." My manager asked him, "What was inside of your luggage?" The guest said, "I have valuable stuff, kitchenwares, clothes, jewelries, etc. And in one of the bags I put fresh chicken." When I heard, straight away I told him for 100%, "You took all of your stuff, but I explained to you in the office. Come on here." As we were going to the office, I was thinking, we have cameras. I was thinking as well if he is taking a medication, and I need to know that medication he has, as maybe he did this to get money from my work, and that he might also be doing this in other places. While in front of the office, I told him, "In this case, I can prove it to you that you did not leave your stuff. You took it all with you because everything left here. I look after. There's so many bases I found that you are a liar. If you want to go to court, I will be the attorney for myself." Naisip ko there is more explanation as to why he is not telling the truth. Sabay nagising ako. My further explanation will be during Zoom session. Later, October 6, 2024, 9 a.m. Philippine time. No, mura. Butang eh. Wala ko kasabot, brother nurse. English man Dapat good. kaya kwanto. Na, English, brother nurse. pag nga na galing nag-English ko, pag ganyan, siya yon. So, hindi naman ako Englishero na tao eh. Kaya never akong mag-English. Maliban kung malasing ako. Doon mo ako marinig mag-English pag nalasing. So, pag natulog ako, mas lalong hindi ako yon dahil hindi ako lasing at hindi ako minom kagabi. So, yun nga sinasabi ko sa inyo na may mga English ka ako naririnig din na bago sa pandinig. Pero pag patingnan ko kay MJ sa Googles, tugma doon sa mensahe. So ito nga senaryo na to, hindi lang ito para sa akin. Para sa lahat ito. Kung paano ninyo ipagtanggol ang sarili ninyo, kung paano kayo namubuhay, ah, kung may mga bagay-bagay na meron sa buhay ninyo, kung paano ninyo harapin ang kung anong mga problema, ah, gamit ang common sense, kumbaga. Na sinasabi ng Diyos diyan na ah, ang tao kasi napapahamak dahil nga hindi alam kung anong dapat gawin. Pero sa senaryo na to, ipaliwanag ko rin sa inyo kung ano. Pero itatanong ko rin sa inyo, binigyan kayo ng quiz ng Diyos diyan eh. Binigyan kayo ng quiz kung paano
masabi na sinungaling siya? Paano nasabi na ah, na hindi totoo yung mga sinasabi niya, kumbaga. Pero isa-isahin natin yun, may natin. Depende ngayon yun sa mga senaryo. So, para tayong nag-ano ng kaso dito. So, dito natin makikita. Alam ko, mas marami sa inyo na ano, ah, bukas ang ah, puso't isipan, mataas din ang pangunawa at pag-intindi, mga analysis. ah, Alam ko meron sa atin. Marami yan. Iba-iba tayo ng ano isip. So, maganda kasi ito. Interesting talaga ito. Ah, kasi maraming mga taong dali silang ma-stress dahil kung ano yung mga bagay na nasa meron sa kanila. Ngayon, na-stress sila kasi hindi nila alam kung ano ang paano nila harapin ang mga problema. Tulad ko rin, kung sa ginagawa ko, yung nga sinasabi nga ng Diyos na sa palagay ba nila nagabyado sila, dalhin lang sa korte at harapin mo. Ngayon, dahil nga meron akong sariling pangunawa at pangintindi, pag-iisip, kaya ipaglaban ko kung ano man ang meron. Ngayon, bukod sa ipaglaban, patunayan ko na tama ang ang sinasabi. So, ano na to? Maganda ito kasi para pinapractice kayo ng Diyos kung paano kayo mag-isip. So, ang tanong ko dito, simple lang. Ah, kung kayo ang naging abogado sa sarili ninyo, paano siya naging sinungaling dito at paano siya naging hindi siya nagsasabi ng totoo? Sabihin nyo lang, may mga bagay dyan makikita ninyo na hindi siya nagsasabi ng totoo. Malinaw dyan na sinasabi sa senaryo na malimit niyang ginagawa yan. Meron din gumagawa sa amin yan talaga sa trabaho ko na in and out siya, tapos ang gagawin niya, iiwan yung gamit niya. Tuwali, meron ng fishing rod yan eh, isang Indiano. Hindi naman siya nagpipising, hindi niya ginagamit. Iiwan niya sa kwarto yung fishing rod na malaki. Ngayon, siyempre, ang mga naglilinis o kami maglilinis, ang ginagawa namin, meron kaming rules na sinusunod. Pag may maiwan ang guest, anything na valuable, pwede itong gamit. Ito na storage for 3 months. Dati, 6 months. Ngayon, marami pag nag-spring cleaning kami, may tapon lahat. Ngayon, binaba ngayon ng 3 months. Ngayon, pag hindi niya binalikan ng guest, itapon na. Ngayon, marami dyan na mag-complain sa korte. Tulad nung dati na inoperan ako ng 2 beses, siguro 3 beses ako inoperan ng may-ari employer. Ako ang mag-manage sa hotel. Tumanggi ako kasi nakikita ko yung manager na madalas magpunta sa court. So either problema or mga complaint tungkol sa mga naiwang mga gamit. So ayaw ko na sabi ko doon sa employer ko na gusto ko dito na lang ako sa maintenance kasi wala akong sakit sa ulo. Kasi ayaw ko punta-punta sa court. So sa nakikita ko kasi noon kaya isa yan sa hindi ako nag-interest na mag-manage. 3 beses ako nilapitan noon. Sinabi pa nga niya na kami dalawa ni Susan. Ko hindi pwede kasi tsaka ang asawa ko nurse naman yun eh. So wala. So tinanggihan ko talaga. So sa trabaho ko, maraming gumagawa niyan, malimit. Tapos ngayon, babalik ang guest, hahanapin niya yon. Tapos, siyempre, kay store, ibabalik. Tapos, ito nga, nakalipas naman, malis na naman, iniwan na naman. So, sabi ko nga doon, nung kausap ko siya mismo, ang sabi ko, why you don't bring your stuff? Why you leave in the room and then leave it to us to keep where I want to keep? Sabi nga, I will come back. Yeah, you come back, but you will come back, but you don't, sabi ko, paalala sa amin na babalik ka. Di ba dapat nagsabi ka sa office na, oh, this is my stuff, can you store this and then I will get this back when I come back.
Hindi sinasabi. So, sabi niya, babalik naman talaga ako. So, anyway, pinuto lang yung usapan. Gusto pa sa akin na gusto naman sa fishing ko, I don't have time, sabi ko. So, ah, umalis na naman. Nandiyan na naman yun sa storeroom ko yung ano. So, sa totoong buhay talaga, may gumagawa niyan. Hindi lang isang case, marami. Meron pang nangyari na luma na ang iniwan. Ngayon, dahil luma na, nakita ko, ang ganda pa nito ah. Sapatos yun. Tagang nagpunta siya sa bundok. Tapos naputik. Talaga intention niyang iiwan. Hindi nakita ko sayang yung sapatos pwede ko tisuot sa trabaho ah. Rubber shoes. Punong-puno ng protection. Ginawa ko, nilabahan ko kasi para magamit ko sa trabaho, palit-palitan ko ng suot. After 2 days, bumalik, hinahanap yung sapatos. Kung tinapon ko sa basurahan, di wala na. Hindi, siyempre, hindi naman ako mag-interest. Ng akin lang naman, bakit maganda pa? Parang bago pa. Di binigay ko, sabi ko, you know what? You so lucky. You leave this shoes so I can wash this and wash for you. So, tuwang-tuwa siya, di ba? Kasi malinis na, wala na akong putik. O, swerte siya. Pero hindi masama ang loob ko kasi kanya naman yun. Ang akin lang ba? Bakit di mo dinala? O, di ba? So, may mga gears na ganun. Kaya, yun yung ini-store namin ng 3 months. Ngayon, dati 6 months. Ngayon, 3 months na lang. So, itong senaryo na to, ah, ah, talagang parang real na pangyayari. So, kung ikaw ngayon ang hawak niyan, paano mo ngayon yan lulusutan o paano mo ngayon patunayan na hindi nagsasabi totoo ang guess ninyo? Kung magagamit ninyo yung analysis ninyo diyan kung nasaan ikaw din, siyempre ikaw nagsasabi ka ng totoo, siyempre may mga guess talaga diyan na gusto na magkapera, na marami yan, mga ganyan. Pupunta sa korte dahil sasabihin niya, marami akong mga valuable things doon, tapos nawala, o di ba? Liable, doon mo makita kung liable ba ang kumpanya o magkano ba ang bayad nila. So diyan yung makikita ngayon kung nasaang parte sa senaryo na pwede ninyong ipagtanggol ang kumpanya at sarili ninyo. So sige, sino una mo magsasabi diyan? Sino una magsabi na ito yung basis? Bakit hindi siya nagsasabi na totoo? Nandiyan naman nakasulat lahat. Ako po, Pedro. Pedro. Kasi diyan sa senaryo, so tinanong kung ano ang mga laman ng mga bagahe niya. Sumagot naman siya, mga valuable stuff, jewelry, bags, tsaka foods. Kaso lang, ang isang sinabi niya, fruit chicken. Hindi dapat ilagay ang fruit chicken kasi kung saan siya galing. Masisira kasi yun. At saka, hindi yan allowed na pumasok halimbawa dito kung hindi frozen o makakahawa, masisira o mabubulok. Doon pa lang nagsisinungaling na siya kung bakit may mga laman valuable o bag, na yung mga many things, dry things, tapos sasamahan niya ng frozen things. So, doon, bali hindi yun, doon sinabi niya pang foods na cook chicken, pwede pa. Pero fresh chicken, hindi siguro ako maniniwala na nagsasabi siya ng totoo doon sa laman ng mga bag. Yun lang po. Maraming salamat, Pedro. Yan, nakuha na Pedro yung isa. Sino pa? Ako, nurse, meron. Sige, Miss Kay. Yes, I agree with Pedro. I see that also. Ang number 2, parang inconsistent siya. I mean, it doesn't make sense na naiwan niya yung luggage tapos nag-check out na siya. Kasi normally, if I check in a hotel, mag-check out ako, I still need to get a tag kung ibilin ako ang akong luggage. But that did not happen sa situation na ito. Tapos, 5 bagahe. Obviously, ang dami. So, paano nangyari yun? Dapat i-secure niya. Kung may mga valuables, dapat naghingi siya ng nag-follow siya ng process sa hotel.
Can I have a ticket so that I can present something when I claim my luggage? Something like that. So yun ang nakita ko. Yun lang. Thank you. Salamat, Miss Kay. Mayroong point si Miss Kay. Oh, sige. Sino pa? Ako, Sir Nars, Sige. isa lang sa ako, Sir Nars, mag-piggyback ko kang Miss K, ang sa ako lang as ang makuha na Sir Nars, kay ako nakatry ko ana sa una na itabo na sa ako na ako'y nalimutan gyud, pero imposible man kay na nga daghang kang malimutan. Kung na kay makalimutan isa o duha, never nga more than that. So Hindi. sa ako Sa ano kasi Melody na hindi naman nakalimutan yan eh. Ano yan, intention na iiwan. Kasi yung guest na yan, intentionally, kasi yung guest na yan, lagi siyang nag-iwan. At saka mayroon kaming guest talang ganun. Talagang iniiwan nila yung gamit. Halimbawa, sabihin nila, mag-holiday muna ako ng 1 week. Tapos lahat ng luggage nila, inilagay namin sa storerooms. Tapos babalik din sila. In and out ba? May luggage kami ganun. So, in and out sila. So, pagbalik nila, ilabas lahat yung luggage. So, wala siyang dalang luggage. Yun, gano'n lang. So, hindi siya yung naiwan talaga. Intentional na iniwan. Pero sa time na yon sa ano nga, nung bumalik na siya, hinahanap yung luggage na sinabi niyang iniwan, pero walang naalala yung manager at saka ako na nag-iwan siya ng luggage. Yun yung scenario na. Okay. Sige, patuloy. Ang kuan lang manggod na kuan na Sir Nars kay imposible na dili ba niya ma-clarify og unsa ma-specify ba niya ang gamit nga naiwan niya, inconsistent ba talaga ba? Pero ang kuan po nako ana Sir Nars nga kung nag-check-in siya naamang gyud kay ipangayoon na gikan sa front desk. Nga at least na sila record. Dili man na imposible man kay na nga wala kay makuha nga record kay ako nakatrabaho po ko sa hotel sa una sa akong trabaho previous na akong nga trabaho imposible man kay na gawas og giimo lang ginang gibilin gyud nga wala ka nag sa tawag gana nang tabay ngalo na nang kanabang wala nimo gi-inform sa front desk intentional yun. So biyaan lang nimo tapos i-claim nimo wala man kay pwede mak-claim ana kung wala kay i-prove nga record. So mo na sa ako Sir Nars. Okay, maraming salamat. May point ka naman din. Salamat. Oo. Salamat. Ano pa? Marami dyan. Yung mahilig para magamit yung kinakalawang ninyong tinutago ninyong mga idea. Ini-exercise kayo ng Diyos para di kayo maantukin. Tutulog-tulog kayo. Yung sabi niya sa corner. Sabi niya na iniwan niya sa corner. Tapos malapit sa bintana. Kung hindi naman pwedeng maglagay siya doon nang hindi niyo alam na ikaw nagbabantay ng storeroom. So hindi pwedeng hindi pwedeng siya naglagay doon nang walang ibang nakakaalam. Nakuha rin yung J isa. Sino pa? Kuya Nars, try ko Kuya Nars. Sige. Ako Kuya Nars kay sa akong nakuha niya Kuya Nars, di ba 5 ka luggage ang iyaha. Sa pagkakuan gyud nimo nga importante to nimong luggage sa nganong imong gibilin kung tinuod nga imong gibilin. Importante gud to. So meaning kung asa to importante mo gid to imong ikip. Kay naagog ka sa hotel, wala gud ka sa imong balay. Bisag sa balay gani. I-safety gani na ang importante. Tama lang ka kung nakaspuan. Mora pud ako Kuya Nars. Maraming salamat. Tama naman. Ako, Sir Nars, Sige. yung sinabi po, yung dugtong lang po dun sa sinabi ni MJ Sir Nars na nilagay niya daw yung luggage niya dun sa tabi ng bintana. Tapos yung sinabi niya, baka kinuha ng iba. Doon pa lang po masabi na nagsinungaling po talaga siya. Kasi kung valuable yun, syempre, tatabi niya po yun. Tapos, yung sinabi niya po na baka ninakaw na ng iba, gusto po niyang mga ng pera, mga ganun Sir Nars ba? Nagsinungaling na po talaga siya. Salamat Sir Nars, yun lang po. Maraming salamat.
Sino pa? Sino pa? So, okay na? Ngayon, ako na yung judge ngayon. Ha? Yung ginagawa ko, para tayong nasa jury. So, kayo ang naghahatol. Kung ano yung hatol ninyo, gagawa rin ako ng sarili kong conclusion. So, ngayon, pag sinabi, namin namang negative sa inyo, convicted talaga siya o ano, sinungaling siya. Base sa mga testimony ninyo, base sa idea ninyo o sa comment ninyo, nakikita din ninyo na hindi totoo ang mga sinasabi niya. So kung ako ang judge na maghatol, convicted siya o sinungaling siya. Ngayon, ang unang masya natin na bakit siya nagsisinungaling? Dahil una, sinabi niya na iniwan niya at panahon na yon, hindi naintindi ng manager na may iniwan kasi sa sobrang daming doon, tao. Una, hindi naman talaga kung ako mag-analyze, hindi na damputin ng ibang gestion gawa nung sa sobrang dami din. At ikaw mismo na may-ari ng gamit, hindi mo siya iiwanan ng walang proper na turnover o kausap ng in charge na ito yung ko, 5 lagabigahe to o ganito ganyan. Ano bang hawak ko? So ikaw naman aside sa ano ba tatanong mo, ano ba mga laman nito? So kung ikaw yung manager, ano ba mga laman nito? So ngayon, alam mo, sabi niya, ito yung mga laman, meron ka bang listahan nito? Isa yan sa packing list ang number 1 yan kung ikaw ang in charge. Packing list ang number 1 yan. Kasi kung magbalik niyan, sasabihin niya, meron akong ganito, mga mamahaling gamit o gano'n. Ngayon, pag nagsuka sa kumpanya, sa pera, kasi nawala, walang basis ang na magkano. At hindi liable din. Kasi, sinasabi lang niya, so hindi man siya ng ganito, wala naman siyang pinapakita. So ngayon, ang packing list doon, dapat kung ano yung naiwan niya, dapat, meron akong ganito. Tapos, hindi lang din yun. Kung ikaw naman, nandoon sa in charge, hindi ako papayag na sasabihin mo lang na meron akong jewelries dito. So ngayon, anong gagawin mo? Sasabihin mo, ay hindi pwedeng iwan yan. Kasi mamahalin pala yan. Pag nawala yan, hindi kami magpaiwas sa ganyan. Kasi pag nawala yan, sagutin namin yan. So lalo na sinasabi mo lang meron kang ganito, kahit may packing list ka. Hindi ako papayag na iiwan yan. Kasi pwede mo sabihin na jewelries ka mamahalin, pero wala naman. Di ba? So yun. Usay yun sa basis na hindi ka pwedeng iiwan mo o iwan mo na alis ka na lang para umalis ka dahil yun nga busy yung maghintay ka talaga kung kailangan. Ngayon, pangalawa, yung camera, hindi pwede magsinungaling yun. Yung sinabi ko may camera. So, hindi siya pwede magsinungaling. Pag tinignan ng camera, makita doon kung nag-iwan ba siya o ilan ang iniwan niya. Ngayon, pangatlo, yung walang naalala ang manager na nag-iwan siya at wala din akong naalala na nag-iwan sa akin o kinausap ako o may sinabi na iniwan sa amin. So, pangapat, yung pumunta kami sa store room na sinabi niya na doon niya nilagay sa sulok. Doon pa lang, nag-iba ng version niya kasi sinabi niya na baka dinampot ng ibang guest. Ibig sabihin, na doon lang, sa unahan pa lang na sinabi niya na nandoon. So, ibig sabihin, hindi siya nakapunta doon sa store room. Pero sinabi niya, doon niya nilagay sa sulok, baka ninakaw. So, ibig sabihin, malayo na ang narating niya na pagsisinungaling. Doon pa lang. Ngayon, panglima, yung sinabi niya na iniwan, yung paglagay pa lang niya ng press na manok, intention niya na dadalhin ang gamit niya. Kasi hindi pwedeng iiwan na mayroong sariwang manok kasi babaho yan eh.
So, ibig sabihin, pag ikaw ang guest, maglagay ka ng mga malata o presko na mga pagkain, hindi mo pwedeng i-store kasi mabubulok yun, masisira ang gamit mo. So, kailangan mo dalhin. So, ibig sabihin, intention mo talaga na dalhin ang mga gamit mo. So, ngayon, nung sinabi ko na pumunta tayo sa opisina, doon ako magpaliwanag na 100% ako dinala mo, yun yung ipaliwanag ko na dinala mo talaga based sa camera, sa wala kaming naalala, doon sa pag sinabi mo na nasa harapan na kinuha ng ibang guest, sa pagsabi mo na nasa sulok at baka kinuha. Ngayon, ang nasa isip ko doon, pag doon kami sa magpaliwanag sa harapan ng opisina, kasi nakita ko may kamera, kasi ang lahat ng mga sinasabi ko, kasi pag bumunta siya sa korte, ang lahat ng sinasabi ko, nakuna na ng kamera. Katulad nung sinabi niya na dito sa harap, tulad ng sinabi niya na doon sa storeroom, katulad nung sinabi niya na may manok. So, doon yun, baka makuha ng sa kamera, yun yung ipresenta ko. So, matatal, yung pagsabi ko na ano kaya ang gamot na iniinom niya, gusto ko alamin, baka high ba siya sa gamot na iniinom. Doon ko siya tatanungin sa harapan ng kamera. Sasabihin ko siya kanya, sa ngayon ba, meron ka bang iniinom ng gamot? Baka meron siyang problema sa pag-iisip, baka high siya sa droga, o ano man yung meron sa related sa gamot na ginagamit niya na anong meron sa kanya. So, sa suma total, kung ako ang judge, hindi siya kapanay-paniwala. So, isa siyang sinungaling, hindi natin alam kung ano ang dahilan sa pagsisinungaling niya. So, yun. Di ba? Parang Thank nag-isip pa yata. Thank you, Brother Nars. Oh. Ha? Parang nag-iisip pa yata kayo. Hindi, tama naman lahat. Oh, so, yan yung ano na to, para akong nasa jury na kayo ang nandiyan nag-attend, doon sa inyo ang idea kung ano yung meron sa inyo. So, ano yung pasya ninyo. So, kayo ang magtimbang-timbang kung tama ba sinasabi niya o hindi. At the same time, ito yung sinasabi ng Diyos sa buong senaryo. Na pag alam mong tama ka, wala kang dapat ikakatakot. Tulad ng sinabi niya. Sa palagay ba nila na argabyado sila, dalhin lang sa korte, harapin mo. At yun din ang gagawin ko. Alam niyo kung bakit? Kasi nagsasabi ako ng totoo. At alam ko kung alam ko kung saan sila nagsisinungaling. Alam ko kung ano yung meron sa turo nila. Kaya sasabi ng Diyos diyan, ipaglaban mo. Pag alam mong tama ka, ipaglaban mo. Patunayan mo sa mga tao na tama at totoo ka. So ito yon. Kaya kayo, pag nag-share kayo, alam niyo yung tama at totoo, then ipaglaban ninyo. Pero hindi makipag-away. Kasi marami dyan, pag nasabihan, nagagalit, o nalulungkot, hindi kayo dapat malungkot. Basta pag once na mag-share tayo, simple lang. Hindi kailangan pag-away, hindi kailangan malulungkot. Huwag kayo matulad ng iba, pag sinungkot siya, nalulungkot. Ako, never ako malungkot na kutsain. Sa halip, bagkos na yung pa ang nagbigay sa akin ng lakas, lalo kung ginaganahan pag kinukutya ako. So, alam natin na totoo at tunay. Wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat ipag-alala dahil alam natin na tama ang ginagawa natin. Tama ang sinishare natin. May mga basihan yan. So, yun yung sinasabi ng Diyos yan. Puno-puno na kayo ng patunay, puno-puno kayo ng ebidensya, mga bagay na hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Kailangan. Kasi baka yung aircon, pumasok sa aircon yan eh. Nandiyan banda. Pagkut-kuton yung mga wire ng aircon eh.
Summer kasi kaya labasan yung mga ipis. Starring ang ipis, patalastas ha. Oo, patalastas. Gawa pa kasi sa aircon eh. Isang kumakain ng mga wire yan eh. Yung aircon. Ay, yung aircon. Wala na. Kaloko-loko na. Ako yata may ininom na gamot eh. Nahay. Botang eh. So, yun. Magandang ano yun. Exercise sa utak natin. Sabi nga ng Diyos dyan na kung merong katuwiran, ipaglaban at patunayan.